Welcome to Classico Podcast, kung saan tatalakayin natin ang about sa pasyo at motocamping. Okay? Let's go! Yun, magpapakilala lang kami. Kami nga pala ang Pasyo Classico. Yan. Onting background lang sa Classico. Ang trip namin is Motocamping. ang Pasyo Classico nga pala ay private group siya, hindi siya public group. So, binubuo to ng onting grupo lang na solidong member. So, yun. Ang trip namin is motocamping. Pumupunta kami sa iba't ibang lugar. Ang bit-bit namin is yung napakaliit natin na pasyo. Ako nga pala si Ainares. Ang Facebook ko is A-Skirt. Yun. Papakilala ko lang sa inyo yung membro ng Classico. Ako nga pala si Nels. Yo, what's up mga kamukha? Ako nga pala si Jeff Media. JM from Montalban. Ako nga pala si Elias, taga Antipolo ko. Ako nga pala si Miko, pinakabunso sa grupo. Ako si Tita Ruru, meron din akong Facebook page. Hi, I'm Tin from Taytay. Ako pala si Dins. Ang unang tanong natin is, Bakit pasyo ang napili mo? bakit pasyo ang napili mo? Bakit Pasyo yung napili ko? Medyo may history na ako sa Yamaha Classic. So, nag-start kasi ako sa Pino before. So, ang motor ko is yung Pino Classic. Kung familiar kayo, ito yon. Nung lumabas yung Pasyo, syempre, chinek ko muna yung review. Tapos, ayun, mahilig din kasi ako sa mga classic vibe na itsura ng motor, yung mga scooter lang. Pasyo kasi, una kasi unang motor ko, tapos gusto ko lang ng may service. Especially pamalengke lang. Sobrang perfect niya pag mga may dala ka. Dahil sa gulay board. Sa gulay board, sobrang lawak. Tama. Tapos isa sa pinaka the best sa Pasyo is sobrang tipid niya sa gasolina yun. So, bakit Pasyo? So, Pasyo kasi yung unang-una kong motor. Pero, dati pa mahilig na ako sa mga classic na sasakyan, classic na motor. So, nung as a beginner na rider, yun yung nakita namin na napakagandang motor. Tulad ni Jeff dati, pinangarap ko rin yung Fino. Kaso, ayaw pa ng airmat ko na magmotor ako. Wala na siya nagawa, inuwi ko na lang yung Pasyo sa bahay. Ayun. Saka sobrang tipid daw sa gasolina. Ayun. Bakit pasyo yung napili ko? Kasi dati nakamiyo ako na kargado, tapos nagpalit ako ng Aerox. Tapos yan, ito, yung pasyo yung naging last na motor ko. Nakatatlong pasyo rin ako. Una red, cyan, tapos itong itim na ngayon. Bakit pasyo? Siguro kasi gusto ko na lang is yung chill ride. Ayoko na nung racing shit. Mas trip ko na yung yung relax lang, tapos chill na lang, takbuhan lang. Wala kang hinahabol ng oras. Kumbaga, sobrang sarap mag-drive ng pasyo, sa totoo lang. Lalo na nung unang kuha ko noon, tontuwa ako. Pero hindi ako natuwa lang rin dun sa kulay na nakuha ko, kaya nagpapalit-palit ako ng kulay. So, yun. Ang next question ay, Kung di pasyo yung napili mong motor, ano motor mo? ikaw ang sasagot, idol. Sige. Sa tingin ko, baka Giorno. Pwede din, baka Giorno. Kung nauna yung Giorno or PG1. Kasi nung una pa lang, nung nag-iisip ako bumili ng motor, since gusto ko rin matry mag-camping, gusto ko yung pwede siyang lagyan ng ng mga gamit. So, ayun, nung once dumating yung Pasyo ko, nilagyan ko na siya ng iba-ibang accessories na pwedeng lagyan ng mga gamit. Kung di Pasyo, kasi dati gusto ko talaga mag-Aerox pero sabi ko, unang motor ko, chill ride lang. So, kaya Pasyo, ayun lang. Yung sa akin, tatlo kasi pinagpipilian ko. Kimco Light, Binelli, at saka yung Fasio. So, tinignan ko yung mga differences nila kung ano yung mas okay. So, ang napili ko is yung Fasio talaga. Kasi, So, ano yung first 3 upgrade ng motor mo na gamit ang iyong Yamaha Pasyo? So, ako muna. Ang una kong in-upgrade is yung mud flap. Napaka-importante nun. Mud flap. Pangalawa is yung MDL. Kasi alam naman natin, mahina yung buga ng ating Pasyo. Sa halos lahat naman ng motor, ganun.
kailangan talaga magdagdag ng ilaw. Tapos ang pangatlo, napaka-importante, busina. Dahil yung busina natin parang pang e-bike, ang cute lang. So nagpalit ako ng Pia horn. Ayun yung first 3 upgrade ko. Ko lang yung first 3 upgrade ko sa motor ko since mahilig ako mag long ride. Ang unang-una kong in-upgrade, hindi, pangalawa na pala yun. First upgrade, nagpakulay muna ako ng mugs. Walang kwenta, di ba? Pangalawang upgrade ko, nag-MDL ako. So, MDL. Tapos pangatlong upgrade ko, nagpalit ako ng gulong. Kasi hindi na tumagal ng 1 year yung stock tire ko. Talagang lumabas na yung ply eh. Ayun lang yung first 3 upgrade ko. Sa akin, ang first 3 upgrade ko, pinakauna yung side mirror. Gusto ko kasi dati, classic talaga, bilog. Pangalawang upgrade ko for safety, MDL. Tas ang pangatlong upgrade ko, yung rear shock. Kasi para komportable yung motor. At ano ang pinakamalayo mong narating gamit ang inyong Yamaha Patio? Yung pinakamalayo ko is yung pumunta kami ng Dingalan tsaka Pabaler. Oo. Ako naman, ang pinakamalayo ko gamit yung Patio, siguro yung sa Dingalan din. Hindi pa kasi ako nakakapag long ride yung gamit yung Patio eh. Yung mga motor ko dati, yun na long ride ko na. Pero ito, nagbabalak ako na magsagada. Yun. Siguro ako pinakamalayo ko na ride. Hindi ko alam kung ano mas malayo sa dalawa eh. Yung Matnog Sorsogon or yung Ilocos Norte. Yung North Loop kung tawagin. So yun na yata yung pinakamalayo ko na umaabot ng 1,000 plus kilometer. Mga 1,400 or yun, mga ganon. Yun, panoorin niyo yung mga vlog niya na malalayo para siyang robot. Minsan nga, napagkakamalan na ito, nagsashabu eh. Dahil sa sobrang lakas nitong bumiyahe eh. Ayun, ang epic moments naman sa ating Yamaha Patio. Pare, ikaw. Mamaya, mag-ready muna ako. Sa akin, siguro mga 2 araw pa lang yung motor ko. Nagpalit ako mag-isa ng side mirror. Wala akong kahit anong experience. Ginamitan ko ng yabe, ng wrench. Yun, tanga na, gasgas. Ay, sorry. sorry. Sa pool. Puta, wasak kagad yung harap. Guhit kagad eh. Tanggal pintura. Ayun, yung isa. Puta, kamot ulo na lang ako eh. Ano magagawa doon? Yung sa akin, nakailang checkpoint na nadadaanan yung motor ko. Tapos, pare-parehas naming hindi alam na yung plate, yung temporary plate number ko, mali pala yung last digit. So, hindi ako nahuli. Solid. Sayang, di siya natikitan. Okay ka. Yung kabado moments ko nung na-checkpoint ako sa Marilac. Kasi parang yung sundalo na yun, parang bago pa lang sa paningin niya yung motor namin, nagulat siya. Tapos, tinatanong niya kung ilang cc, ganto, ganyan. Tinatanong niya kung matipid, yung matipid ba sa gas. Tapos sa sobrang kaba ko, siguro nasagot ko, parang tipid sa battery. Tapos sabi ng sundalo, e-bike ba to? Yun kasi minsan talaga yung passion natin, napagkakamala talaga yung e-bike. Kasi marami akong senaryo na minsan di na nga ako chine-checkpoint eh. Ginagawa, pinapadiretso na lang ako. Kaya minsan, nung bago yung lisensya ko, nung nakakakuha ko lang nung lisensya ko, nag-renew ako, talaga naganap ako ng checkpoint eh. Bakit ka nagmo-moto camping? Kaya ako nagmo-moto camping kasi mas gusto ko yung vibe sa nature. Kasi tahimik lang. Tapos, konti lang yung tao. Tapos, chill ka lang, ganyan. Yun lang. Ako naman, bakit ako nagmo-moto camping? Matagal na ako nagmo-moto camping, nito lang. Yun talaga yung content ko, yan, sa mga unang nakakilala sa akin sa social media ko. Sir Apa yun eh, Sir Apa lang, pare. So, yun yung unang upload ko about moto camping. Pero, hindi ko na-sustain yung ganong content kasi magastos eh. Unang-una magastos, kailangan mo ng time na paggugugulan. Kaya hindi ko na-sustain yung ganun na Pero sobrang sarap mag-moto camping. Sa mga nagbabalak na mag-moto camping, ituloy nyo yan kasi pagka nasa isang lugar kayo at sobrang tahimik, kumbaga makukuha nyo yung peace of mind eh.
Ayun yung pinaka the best pagka nagne-nature trip kayo. Tapos yan, ito, makikita nyo naman yung background namin kung gaano kaganda. Sa gilid namin, may lagaslas ng ilog, may aso sa gilid, may ebak dun sa ano. So yun, sobrang sarap na mag-moto camping. Huwag ka lang tiyempo ng mga squamper. Ang squamper sa ano, parang sa magpumotor, mga kamote. Yung mga kamote campers na pagka nasa isang lugar, ang lalakas mag-speaker, puta. Akala mo nasa party-party. So, magkaiba ang camping sa outing. Hindi nyo pwedeng ugaliin yung ugali nyo sa outing sa camping. Lagi nyo tatandaan yon. Magkaiba yun. Okay, merong quiet time ang camping sa outing, bahala kayo sa buhay nyo. Ayun yun eh. Kaya minsan merong nagsasalpukan sa social media na ganun nga. Pero solid talaga mag-moto camping. The best yan. Sa akin, parang gusto kong makita yung kakayanan ng motor ng motor natin, Pasio. Kasi before din sa parang trinay ko na siya lagyan ng maraming gamit, ganyan. And then, ayun din, parang gusto ko rin mag-explore. Gusto ko lang din pare-pares din naman ng sagot. Ayun, parang maka-feel ng nature vibes, tahimik, tsaka para may iba naman, parang gusto ko parang ito yung parang makalayo sa realidad. Yung mga ginagawa natin sa city, ganon. Ayun lang. Next question. Pinaka the best na napag-campingan mo. So, ayun. Kung ano yung pinaka the best na pag-campingan mo na campsite dito sa Pilipinas? Bago pa lang ako eh. Kuya Miko, do you have? Ako dahil nakakasama lang naman ako mag-camping dahil sa klase ko eh. So, pang ilang beses ko pa lang to. Sa ngayon, para sa akin ito kasi mahilig talaga ako sa ilog. So, yung napili natin ngayon, malapit sa ilog, kung mapapakita sana sa camera. Ayun. So, ito, para sa akin na, sa ngayon, ito. Kasi hindi rin mahirap puntahan. Yes, sir. Yun. Kampayapa, baka naman. Baka naman. Si Jet Media naman. Ayan, Jet Media. Madami-dami na rin ako na pag-campingan. Sa pag-nature vibe na vibe ng camping. Ito rin ako, Kampayapa. Bakit ito? Yung mga CR nito sobrang solid, malilinis, madami. Kasi natry ko mag-camping sa iisang CR yung pumipila lahat. Hassle yun. So, nagustuhan ko dito yung mga CR nila, napakadami. Kahit dun sa kabilang side, ang dami. Ito, Kampayapa, baka naman. At saka, dagdag rin natin, sobrang lamig ng klima dito. Sobrang lamig. Grabe. Akong nanginig ako sa tent ko kahit nakatatlong na ako. Jacket ako. Solid dito sa Kampayapa. Kaya, Kampayapa, baka naman. Meron pa, may haabol pa. Itong manging isda natin. Okay Ano ma-share mo sa... Okay na ako. Hindi yun, ang galing ni Edge. Ni Elias, yan. Nangisda kasi siya dito. Siguro inabot siya mga 2 to 3 hours. Nakahuli naman siya, mga 4 na Alam mo yun, napagod ka na, nagbayad ka pa. Tapos pakakawalan ko lang sa ilog. Nawa. Anong may advice mo sa gustong mag-moto camping? Para sa akin, sa ilang ko na rin sa pagmamoto camping, yung mga kaya mo lang bitbitin, tsaka more on lightweight. Pero syempre, parang kailangan din limitation sa motor mo. Basta kung saan ka masaya, kung ano yung preferred mo na pwedeng gamitin. Kasi ang pagka-camping naman, wala naman siyang limitation, wala naman siyang kahit nga maghamok ka lang, ang importante, ma-feel mo lang yung vibes, ganyan, yung tahimik na lugar. Ayun lang. Ako kasi matagal na ako nagmo-motocamp eh. Hindi ko lang na-bibidyoan yun dati. So, nung una, siyempre beginner ka, wala kang alam eh. Ang mga bibit-bitin mo, yung mga buy one take one na ang lalaki na chair, nadanasan ko yun eh. Yung ang lalaki masyado, so hindi siya space saver. Napagtanto ko na pagka motocamping, ang kailangan mong dalhin is yung pinaka maliliit
yung talagang mapagkakasya mo sa motor mo, hindi ka maaabala sa daan. Siyempre, nakamotor tayo eh. Ang hilig ng mga nakamotor, mga magsisingit eh. So, pwede tayong makatama pagka ganun yung mga camping equipment natin. So, kailangan nyo sa mga camping equipment is yung mga foldable o basta maliliit. Kasi ako ilang beses na akong papalit-palit ng mga camping equipment ko eh. Tapos, nalaman ko lang na yun nga, kailangan mo talaga is yung space saver. Napaka-importante nun sa mga nagmo-motocamp. Kasi unang-una, ang liit ng mga bit-bit natin, motor lang yan, hindi katulad pagka car camping, kahit ano yung ipagsasalpak nyo dyan eh. Pagka motocamp, limitado yung ating mga gamit. So yun, sa mga magmo-motocamp dyan, okay, sa mga beginner, yun ang kailangan nyo. Space saver. So ito yung last question natin, kung ano ba yung top 3 essential na hindi pwedeng mawala pag ikaw ay nagmo-motocamp. Jeff Media, pasok. Siyempre, pag camping yung tutulugan, tent, number 1. Tama ba? Pangalawa, awning. Kasi kapag umulan, safe ka pa rin. Pangalawa. Pangatlo, siguro ito, recently lang dagdag ko na, yung inflatable bed. Kasi based sa experience namin ni Tita Ruru, natutulog kami ng walang inflatable bed. Pag gising namin sa umaga, ang sakit ng katawan namin. Kahit sa dagat pa kami nagka-camping, kahit buhangin, malambot, iba. Pag humiga ka, matigas. At saka yung inflatable na unan. Kasi, ito based on my experience, nagka-stiff neck ako nun eh. Natandaan ko yun eh. Pagising ko sa umaga, iniinda ko sakit ng katawan dahil ang tigas nung napwestuhan namin. So, yun, inflatable bed, importante. Siguro sa akin yung top 3 camp essential is number 1, quality na camping gears. Ang maya advice ko lang sa mga gusto mag-camping, tsaka yung na talaga, sure na talaga na gusto mag-camping is mas mapapamura kayo sa mahal. Maniwala kayo sa akin. Ang dami ko na pinagdaanan na gears. Nagsimula ako dun sa yung mga beach tent na tigti 300 pa noon eh. Tapos pag umulan, basang-basa kayo sa loob, naglulusak na kayo. So ayan, yung pinagdaanan ko dun sa yung kumbaga yung mura na hindi naman ako madalas mag-camping, hindi naman araw-araw eh. Every month lang naman, once a month pa ako nagka-camping noon. So sayang yung pera. Also, kung magre-rent ka, mapapamahal ka kasi kung regularly ka na nagka-camping, gusto mo na talaga yung camping, kailangan mag-invest ka talaga kasi imagine mo, ang rentals is 500 per tent. Tapos iba pa yung entrance, iba pa yung kung may kasama ka, kakainin mo pa, 'di ba? Kung bumili ka ng one time big time, tapos ginamit mo maa-ROI mo agad 'yun. Tapos next, yung vehicle mo, syempre, kung paano ka pupunta sa campsite. Yung motor mo, make sure na safety first. Nakakondisyon yung motor mo, yung tires mo, yung makina mo, 'di ba? Dito sa Fascio wala akong masasabi kasi kasya lahat ng gamit ko. Sa dami ng dinadala ko lagi. Ayan. So, ayan. And syempre, yung camping essential din yung pag-e-enjoy. Kasi katulad namin, karamihan sa amin content creator. So, maraming times pa nagka-camping kami, hindi na namin na-enjoy yung pagka-camping kasi inisip namin yung pang-content namin, kung anong ipopost ko, ganyan. So, enjoyin mo pa rin. Maglaan ka ng oras sa sarili mo na kumbaga, may camp session lang ako na magka-camping lang talaga ako, hindi ako mag-shoot, hindi ako magko-content, wala ako re-reviewin, etc. So ayun, yun siguro yung mga top 3 ko na na essential sa pagka-camping. Hindi ko na i-specific yung mga gears kasi feeling ko hindi na ako hindi na wala na ako sa position para sabihin yung essential kasi
ang dami ko ng budol eh. Kung ano-ano na pinagbibili ko eh. Pero ayan, tama yung sinabi ni Jeff. Ano yan? Yung shelter mo, camping chair, tapos yung, ano yung isa? Yung awning, tsaka Yung awning. tsaka yung bed. Yun lang. Yung bed, ayan. Pero Careful. Welcome to Pasyo Classico Podcast. Wala nang hasang, wala nang bituka, pero buhay pa. Woo! Ha! Shower! Nabulot yung pulo. Tito session. Tapak ko na. Hindi ko kaya. Oh. Baka, bali. Yep. Oh. Kaya na. Malapit na nga pala kami dun sa campsite.